Sa ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 24, talata 42 hanggang 51. Ang Ebanghelyong ito ay paanyaya sa atin na maging gising o magbantay at maghanda sa pagdating ng oras ng ating Panginoon. Sapagkat ang oras daw na ito ay darating na hindi natin alam. Katulad ng pagdating ng isang magnanakaw sa isang bahay. Papasukin ang bahay at magnanakawan. Ang ibig sabihin, walang nakakaalam ng oras ng pagdating ng anak ng tao o ng Panginoon sa ating buhay. Sapagkat ang isang magnanakaw ay hindi nagpapaalam sa may-ari ng bahay kung anong oras siya magnanakaw. Ngunit ang binibigyang diin dito ay palaging maging gising at magbantay. At bakit kailangan magbantay? Sapagkat tayo ay mga alipin lamang o katiwala ng Panginoon. At tayo ay pinagkatiwalaan ng ating sariling buhay at ng buhay ng ibang mga taong nasa paligid natin. Kaya sinabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyong ito na ang tapat at matalinong katiwala o alipin ay pinamamahala ng Panginoon upang bigyan ng pagkain ang iba pang mga alipin sa takdang oras. Ibig sabihin, hindi lamang ang buhay natin ang ating mapamahalaan. Ang responsibilidad natin ay maging doon sa mga taong nasa paligid natin sapagkat ang Panginoon ang naglagay sa kanila sa ating buhay. At bibigyan natin sila ng pagkain. Ang ibig sabihin, sila ay bibigyan natin ng buhay sa oras na kanilang kailangan. Ang salita ng Diyos ay pagkain. Ang salita ng Diyos ay buhay. At isang misyon ng Kristiyano ay bigyan ng salita ng Diyos na bumubuhay ang mga taong nasa paligid niya. At ito ang magdadala sa atin sa isang pagiging matalino at mabuting katiwala. Isang katiwalang laging gising, mulat ang mga mata na nakikita at nagbabantay hindi lamang sa pangangailangan ng kanyang sariling buhay, kung hindi maging sa pangangailangan ng iba. At pinaliwanag din sa Ebanghelyong ito ang isang alipin na masama at hindi mapagkakatiwalaan. Ito yung alipin na inakala na siya ang may-ari ng bahay. At siya ang may-ari ng iba pang mga alipin. Kaya nga, nagawa niya silang saktan at tumigil. At ang tangi niya na lamang inasikaso ay ang kanyang sariling kaligayahan. Siya ay kumain at nakipag-inuman at siya ay nalasing. Nalasing sa sariling kahungkagan, sa sariling katiwalian at sa sariling kapangyarihan. Sabi ng ating Panginoong Yesus na kapag ganitong uri ng katiwala ang dinatnan sa pagdating ng anak ng tao, siya ay paparusahan. Siya ay isasama sa mga mapagkunwari. At do'y tatangi siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Kaya nga, ang paanyaya sa atin ng mabuting balitang ito ay maging mga katiwalang gising at nagbabantay sa pangangailangan ng ating kapwa, gising at nagbabantay dahil tayo ay katiwala lamang at hindi tayo ang Panginoon. Ang katiwalang gising at nagbabantay ay may pag-ibig sa Panginoon. Kaya nga kung ano man ang pinagagawa ng Panginoon ay ginagawa niya sa pang-araw-araw na buhay. Sa madaling salita, ang mabuti, matalinong katiwala o alipin ay ginagawa ang kalooban ng Panginoon. Ginagawa ang kalooban ng Diyos. At ano ang kalooban ng Diyos? Na tayo ay magbigay ng buhay sa ating kapwa. At wag nating isipin na tayo ang kanilang Panginoon o Panginoon ng mga sarili nating buhay. Sapagkat lahat tayo ay mga katiwala lamang. At kung tayo ay daratnan ng ating Panginoon na gising at nagbabantay at tayo ay naging mabuting katiwala ng ating buhay, tayo ay kanyang bibiyayaan. Katulad ng sinabi sa Ebanghelyo ni San Lucas, iuupo niya tayo sa hapagkainan at kanyang paglilingkuran. At ito ay nangyayari sa tuwing nagdiriwang tayo ng Eukaristiya. Ang Eukaristiya ay totoong malaking biyaya sa mga aliping
nagbantay at gising, sa mga aliping nagmahal sa Panginoon at nagmahal sa kanyang kapwa, sa mga katiwalang gising at handa sa pagdating ng Panginoon. Ang Eucharistia ay isang hapag, isang gantimpala at isang malaking pagpapala. Kaya nga ang Eucharistia ay isang pagdiriwang ng mga mabuting katiwala at ng mga mabuting alipin. Sapagkat sa Eucharistia, tayo ay pinauupo ng Panginoon at ibinibigay niya ang totoong regalo, ang totoong gantimpala, at ito ay ang kanyang sariling katawan at ang kanyang dugo. Ang katawan at dugo ng ating Panginoon ay ibinibigay sa atin sapagkat ito ay para sa ating kaligtasan. Ang mga gising at mabuting katiwala at alipin ay dinadala ng Panginoon sa kaligtasan. Ang masasama, ang mga hindi mapagkakatiwalaang katiwala ay dinadala sa kaparusahang walang hanggan. Sa araw na ito, tayo ay mamili, maging gising o malasing, maghanda o magpakaligaya lamang sa ating mga sariling layaw. Ngunit ang paanyaya ng Panginoon, antayin natin siya. Imulat ang mata ng ating pananampalataya at asahan na darating siya sa anumang oras ng ating buhay. At sa oras na yon, tayo ay magpapasalamat, tayo ay magagalak, at tayo ay papasok sa isang malaking pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.